Nagbabalik ang PTV Sports. Mas kilalanin natin sina Joe Vincenzo, JL Tolentino at Jay De Villa sa ating sports banter. Good morning sa inyo, gentlemen. And thank you at nakasama kayo this morning o nakagising kayo this morning. Yes, ma'am. So please introduce yourself muna. I'm Joe Vincenzo, founder and owner of Philippine Combat Championship and Vice President of Cox Sports International Management and a former MMA international fighter. My name is Jay De Villa. I am an aspiring professional fighter. And meron akong upcoming fight sa PCC this March 15. I'm the Vice President of Combat. Ayun. So, please watch out our fight on Saturday, March 15. First off, Sir Joe Vincent, no, tell us, ano ba atong Philippine Combat Championship? Can you tell us a little bit something about PCC? Ang Philippine Combat Championship kasi, Ma'am Meg, is this is used to be a platform siya. Ginawa ko siya para maging platform sa mga atleta natin, maging stepping stone to internationals. So, ako kasi as a international fighter, nahihirapan ako dati maghanap ng organization or promotion na i-showcase yung talent ko as a fighter. So, right now, since nakatapak na ako sa international leagues, nakapaglaro na ako sa mga Middle East and Southeast Asia, gusto kong gumawa ngayon ng platform for sa mga fighters natin, Filipino fighters natin, para may mapakitaan sila ng showcase ng talent nila. At the same time, gusto kong makadiscover ng mga Filipino fighters like Marwin Quirante. Sa mga hindi nakakalam, ako yung manager ni Marwin Quirante. So gusto kong makagawa ng maraming ganun. And Marwin Quirante, dati siyang na-discover ko lang talaga siya. And right now, he's on there. So, ang layunin talaga ng Philippine Combat Championship is maging ganun. Makadiscover ng mga maraming Filipino fighters na nasa Visayas and Mindanao part. Right. Actually, nakapanayam nga namin si Marwin Quirante dito sa Sports Banter. And he is one of the promising MMA. As a matter of fact, meron siyang laban sa Thailand. Yes, this coming March 30 sa One Championship against a very tough opponent, Russian fighter. Sir Joe, with your advocacy, paano mo ba planong tulungan o suportahan itong ating mga local fighters to be exposed internationally? Ang plano ko talaga is, first and foremost, Ma'am Meg, is like yung PCC is free siya, free of entrance, walang bayad siya. Bibigyan neto ng record yung mga Filipino fighters natin na kailangan para sa international. And good thing, may mga kilala ko sa international na magre-register ng record na yon na lumaban sila sa Philippine Combat Championship. So that's the platform that I'm asking for na kailangan ng mga Filipino fighters to make it sa international. Sir JL Tolentino, no? Yes, Vice President ng PCC. Yeah. Sa tingin mo ba, what makes our MMA fighters stand out compared to other MMA fighters? At sa totoo lang talaga, tayong mga Pilipino is talagang malakas tayo. Ito yung sports natin, combat sports. Kahit saan tayo dahil MMA, boxing, karate, basta nandun tayo sa combat sports, malakas tayo kukumpara tayo sa ibang lahi. Nandun yung genes natin lumaban talaga. So pagdating naman sa standout, kailangan lang natin na exposure. Like what happened in our boxing, di ba, with Senator Manny Pacquiao, di ba? Siguro ganun din yung nakikita namin dito sa MMA. Kailangan lang natin exposure, lalo na sa kapwa nating Pilipino dito sa local. Kasi until now, yung MMA is di pa siya ganong kilala sa Pilipinas talaga. Medyo madidinig mo yung pangalan ng isang promotion international lang alam nila, pero it's an MMA. So, nandun yung kaya pinilitin namin ng entrance sa PCC para dumami yung fanbase, ma-educate ang mga tao na kung ano yung MMA, mapanood nila kami ng libre. Diba? Yun, ma-appreciate nila kung ano yung sports ng MMA. To date, no, madami tayong mga MM players na sikat sa ibang bansa. We have Brandon Vera, one heavyweight world champion siya. Edward Fulayang, one lightweight world champion. At syempre, ito yung
very successful MMA fighter natin na si Joshua the Passion na kakapanalo lang ng strawweight sa one. Sa tingin niyo ba, we have this ability to dominate MMA in the international stage? Yeah. For, Yes, definitely. Filipinos are known for being a tough fighters, and definitely we have this strong mentality na we can make it up, we can become a champion sa international league. It's just wala lang masyadong nabibigyan ng opportunity, especially on this part. For example, kila Kuya Edward Folayang and Joshua Pasio, they're in Baguio. So, kung di sila nabigyan ng opportunity, imagine nasaan sila ngayon. So, this is the aim of PCC, to give fighters this time sa Visayas part and Mindanao part naman. Malay nyo, they can become international champion sa Middle East and South America. I believe, Sir Joe, magkakaroon tayo ng tournament this coming Saturday, yung PCC Championship 2. And one of our athletes is si Jay De Villa. Jay, unang-una, paano mo ba na-discover yung pagmamahal mo dito sa MMA? Actually, ma'am, ever since bata pa ako, mahilig na talaga ako manood ng mga martial arts movies, pero hindi ko pinangarap maging fighter or hindi siya pumasok sa isip ko. And then, year 2019, nung nag-start ako mag-training officially ng MMA, and then year 2021, nung officially nag-start din ako mag-compete sa amateur boxing. And then, after ng first competition ko, so nagtuloy-tuloy na yung mga pagko-compete ko sa iba't ibang sports like jiu-jitsu, wrestling, boxing, MMA. So, nagsunod-sunod na po from year 2021 up to now. Pero relatively bago ka pa lang sa mundo ng mixed martial arts. Yes. You said 2021 pa lang. Pero prior to that, do you have like a martial arts background already? No, ma'am. Nag-start po talaga ako ng year 2019 and mixed martial arts na po talaga yung agad yung tinrain ko. So is it pretty late to start at that age for MMA or okay pa rin, Sir Joe? No, we have a UFC champion na they become, depende kasi yan, Ma'am Meg. We have fighters na maaga sila nag-start, then maaga rin sila nag-retire. And then we have fighters na late sila nag-start, pero they become champion. So, at the end of the day, yung urge, yung gutom, yung pagod, yung gutom ng isang fighter, yung dream niya na maging champion, doon nag-i-impact yan, wala sa age. For Jay, what was your background before? I mean, syempre, medyo 21 years old ka na nag-start. Apo. What was your career? Before po ako maging isang MMA fighter, ako po ay college graduate ng BS Customs Administration. At the same time, licensed din po ako, licensed customs broker. So before po no, nag-work pa po ako dun sa field na yon for 2 years. And then after 2 years, siguro enough na po sa akin yung 2 years to realize na this is not something for me. So parang I need to pursue something na mas gusto ko or mas passionate ako. So then I decided to give up that career and then napunta naman po ako sa mixed martial arts. Wala ka bang mga moments where you look back at iniisip mo na sana, yung mga what if hindi ka umalis sa first career mo? May mga ganong moments ba? Of course, hindi madaling maging atleta. Yes, ma'am. Sa totoo lang, meron po, ma'am. Merong mga ganyang moments. Pero at the same time, tingin ko naman po, hindi maiiwasan na magkaroon ng what if, mag-wonder ka kung ano yung magiging career mo kung hindi mo siya give up. Pero at the same time naman, ma'am, mas nangingibabaw pa rin sa akin yung pagiging grateful ko sa mga nangyari and mga nangyayari today. So, merong what if, pero mas nangingibabaw pa rin po yung pasasalamat ko na ito yung pinili kong path. This will be your first professional tournament. Yes, ma'am. This March 15. Paano ba tayo naghanda para to make sure na nasa A-game tayo? When it comes to preparation po, there's no camp for me kasi hindi po ako tumitigil ng training. Meron laban, walang laban. Lagi akong nasa gym, lagi akong nasa training camp, lagi akong dumadayo ng ibang gym para paghandaan kung magkaroon man ng biglang laban. So, ngayon, I can say that I am very prepared for that fight. Ako, good luck. Aabangan namin yan and we will surely watch that. Sir Joe, eto what do you envision
ang direction ng MMA dito sa Pilipinas? And how do we compare dito sa mga neighboring countries natin like Japan, Thailand, Singapore? As of right now, Ma'am Megan, this is ito yung perfect time kasi na magtayo ng MMA promotion because we have champions right now sa international like Joshua Fascio and Kuya Edward Folayang. This is the perfect time na magtayo ng MMA promotion na mag-discover pa ng mga fighter from other countries. Ang nakikita ko sa MMA dito sa Pilipinas is it's going upwards. And like what I've said, combat sports, Filipinos, yan yung mga hindi nakikita ng other Filipino. That's the reason why ini-innovate ko sila or ini-introduce ko yung MMA sa kanila para maging aware lahat ng bata na magaling tayo sa MMA. Magaling tayo sa combat sports. And I'm sure talagang nakikita na natin that Pinoy is truly good when it comes to mixed martial arts, combat sports. Sir JL, matanong lang kita, how important is grassroots program in developing our future MMA fighters? Sobra importante yung grassroots program natin kasi doon tayo nagiging unique sa mga ibang fighter internationally. Makikita niyo yung bawat style pagka nasa international kayo, makikita niyo yung style ng bawat iba-ibang bansa. So, tayo mismo Pilipino, may sarili tayong unique style. Even right now, if you're gonna watch on PCC, we have fighter from Visayas, Mindanao, from Bicol. May kita mo even from Batangas, like Jay, may iba silang style. Ma-appreciate nyo yung bawat style nila, na lahat silang magaling. Minsan, may pareha silang ginagawa, pero iba yung form nila depende sa region. Sa Pilipinas pa lang yun. So, kung ano pa pagkarating tayo sa international pa. So, yun. Yung just sa totoo lang tayo na-appreciate tayo mga Pilipinas international. Kasi sigurado pag kami Pilipinong fighter, sigurado hindi boring yung laban nun. Yun ang tatak natin sa international mga Pilipino. Alam nila exciting yun. Manalo, matalo yung Pilipino, exciting yung laban nun. And then kung mapapanood natin, no, lahat ng fights ng ating mga world-renowned MMA fighters, napaka-aggressive nila when it comes to inside the court, inside the octagon. No? Talagang pasugod. Hindi sila yung parang masyadong defensive na tumatakbo, di ba? Sir JL, what can we expect dito sa upcoming tournament natin? This upcoming tournament namin, so this is our second event. So kung yung sobrang na-entertain kayo doon sa first event namin, ito mas maganda, mas sobrang magandang fight card. Talagang dito, baga nga sabi ko nga, 8 bouts to eh. Baga nga itong 8 bouts na to, para itong 8-course meal. Lahat sila 8 course masarap, meal. pero iba-iba ang lasa. Pero lahat yung masasarapan kayo. Lahat kayo mabubusog doon, pero iba-iba ng sarap, iba-iba ng lasa. So, yun yung masabi ko. Kaya please watch PCC. Lahat to exciting. Pero iba-iba. Iba-iba ang mapapanood nyo sa kanila. Of course, question ko, no, I'm sure madaming mga kabataan na inspired to take MMA. Ano yung advice na kaya niyong ibigay sa kanila to start mixed martial arts? Guys, sa mga bata, sa mga kabataan, this is the perfect time na mag-start na kayo ng MMA career nyo. Aside from self-defense, it will enhance your physical abilities and at the same time, yung ano nyo, pagiging relax nyo sa sarili. Yung pagiging mahinahon nyo, baliktad kasi, ang iniisip ng lahat is pag MMA puro violence, hindi. Pag MMA, you will learn discipline. Yan ang first and foremost. That's the reason why sa mga kabataan ngayon, and sa mga magulang na rin, this is the perfect time na i-start nyo na or i-enroll nyo na yung mga anak nyo sa MMA courses or sa mga any martial arts related sports. Jay? Sa lahat ng nagpaplano na mag-aral ng MMA, so it doesn't matter kung plano nyo lumaban or plano nyo lang mag-aral ng MMA, but walang mawawala sa inyo or mas marami pa kayong mag-gain kung mag-i-start kayo ng MMA. Unang-una yung character, yung discipline, and yung self-confidence. So dun pa lang panalo na. Doesn't matter kung gusto nyo lumaban or hindi. Just do MMA and I promise you, magbabago yung sarili nyo. Finally, Sir JL. Ma'am, pwede magpasalamat lang ako ng konti sa mga... Nagpapasalamat lang ako sa mga support sa amin. Sa Barangay Malamig, maraming salamat sa pag-support nyo sa amin kasi sila yung nagpo-provide ng mga ambulance namin. Right ganun, kay Cap Cynthia.
Tapos sabi nyo naman namin with International Baptist College kay Pastor James Tika. Kaya yung MMA po namin is iba yung promotion namin sa mga ibang promotion. We're more on professional athlete vibes. Kasi ginagawa namin sa loob ng school, Christian school yung event namin. So there's no liquor, no other vices. So more on athlete talaga yung feel. And then yun. Tapos sa mga ito yung advice ko naman sa mga gusto magsimula ng MMA career. Walang oras na mag-start. Anytime, kahit may edad ka na, kahit bata ka pa, kung naisipan mo, simulan mo na. And then sa mga gusto talagang karirin, ma-advise ko to hindi lang sa MMA career, kahit anong industry. Ang tutukan nyo, wag kagad sa financial, wag kagad sa monetary. Ang tutukan nyo, yung makarating kayo sa pinakamataas kung nasan kayong career. And then, money will follow. Everything will follow. Gugulat ka na lang, may presyo ka na pala. That's so nice. That's such a good advice. Finally, Sir Joe Vincent, invite mo ang aming mga viewers with your upcoming event this March 15. Hello guys, this is Joe Vincent, your founder and CEO of Philippine Combat Championship. Iniimbitahan ko kayo lahat na manood this coming March 15 sa Mandaluyong International Baptist College. Free ang entrance. Makakanood kayo ng 8 exciting MMA fights. And makaka-discover din at the same time, madidiscover nyo rin sa sarili nyo kung gusto nyo ba talagang pumasok sa loob ng sa mundo ng mixed martial arts. And I would like to also thank na PTV Sports and Miss Megan for helping us na may broadcast to and makadiscover pa ng mga atletang Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao. And sa mga message ko na rin sa mga fighters na nasa iba't ibang region, please do message us, message nyo sa Philippine Combat Championship if feeling nyo na meron kayong talent na hindi pa na-discover. We will ipapasok talaga namin kayo. And if nanalo kayo, we'll bring you to international. On that note, maraming salamat, Sir Joe Vincent, Jay and JL. It's an honor na nakapanayam namin ngayon this morning. Maraming salamat. Thank you, Rit. Thank you po. Thank you, ma'am.